Noong Biyernes ng gabi, napakalinaw ng mensahe mula sa White House. Sinabi ni President Trump sa mga reporter na tapos na ang Iran. Wala na raw ang Navy, wasak ang Air Force, at alaala na lang ang air defenses. Pero makalipas lang ang 72 oras, Lunes ng umaga, biglang naglaho ang naratibong obliteration. Umatras si Trump at humingi ng 5 araw na kapayapaan. Ayon sa kanya, bunga raw ito ng productive conversations. Pero malamig ang naging sagot ng Iran. Walang negosasyon sa Estados Unidos, at patuloy silang lalaban. Martes na, March 24, 2026. Opisyal nang nag-expire ang 48 oras ultimatum ni Trump. Alas 3 ng madaling araw, napigil ang hininga ng mundo. At pagkatapos, umalangaw-ngaw ang mga sirena. Sa kabila ng sinasabing 5 araw na pause. Iba ang sinasabi ng mga missile sa lupa. Patay na ang diplomasya. Nasa himpapawid na ang mga missile. At ang ikalawang digmaan laban sa Iran ay pumasok na sa pinakamarahas nitong yugto. Ito ang nangyari magdamag. Sa ikalimang pagkakataon mula hating gabi. Umabot sa sukdulan ang kapasidad ng Iron Dome. May mga kumpirmadong tama sa Tel Aviv. Lalo na sa Rosh Hashanah District. Kung saan ang mga residential building ay halos wasak. Hindi na ito pananakot lang. Ito ay mabibigat na warhead na tumatama sa mga sibilyan. Isang malakas na pagsabog ang narinig kaninang umaga. Sinundan ng makapal na usok sa hilaga. Patuloy ang search and rescue. At tumataas ang bilang ng nasasaktan. Mula February 28, mahigit 4,700 Israelis na ang sugatan. Target na ngayon ang matataong lugar. Isang estratehiya para pilitin ang loob ng bansa na bumigay. Paano sila nakalusot? Ito ang teknikal na bahagi. Gumagamit na ngayon ang Iran ng cluster warheads. Sa kanilang Ghadar, Emad, at Qamishar missiles. Karaniwang isang target lang ang kayang salagin ng systems tulad ng Arrow 3. Pero sa cluster technology, nahahati ang missile sa 80 maliliit na bomba sa ere. Kahit 79 ang mapigilan. Yung isa na makalusot, sapat para wasakin ang isang city block. Simple ang taktika. Mas mabilis silang maglabas ng $20,000 na submunitions. Kaysa sa paggawa ng $4 million interceptors. Unti-unti nilang pinapagod ang depensa. Pero ang mas nakakatakot, wala sa Israel. Nasa Indian Ocean. Noong weekend, may mga missile na natukoy papuntang Diego Garcia. Isang base ng US at UK na mahigit 4,000 kilometro ang layo. Ibig sabihin, lampas na ang Iran sa dating 2,000 kilometro range limit. Kung kaya nilang tamaan ang maliit na isla. Kaya rin nilang tamaan ang Rome, Berlin, o London. Ayon sa Israeli military chief. Ang mga ito ay two-stage intercontinental ballistic missiles. Hindi na ito regional conflict. Isa na itong global security crisis. Habang sinasabi ni Trump na may productive talks. Diretsong itinanggi ito ng Iran. Walang negosasyon. Bakit magkaiba ang sinasabi? Isipin mo ito. Ang US, halos $1 trillion ang gastos sa militar kada taon. May 13,000 aircraft, 11 nuclear carriers. At pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo. Sa kabilang banda, ang Iran. 40 taon nang nasa ilalim ng sanctions. Walang stealth bombers, walang aircraft carriers. Pero nagawa nilang itulak paatras ang 2 US carrier groups ng 1,000 kilometro. Noong March 19, nayanig ang reputasyon ng F-35. Isang F-35A ang napilitang mag-emergency landing matapos tamaan. Sugatan ang piloto. Sinubukang paliitin ng US ang insidente. Pero naglabas ng ebidensya ang Iran. Sa unang pagkakataon, isang F-35 ang tinamaan ng kalaban. Paano? Hindi radar. Heat tracking. Gamit ang infrared systems tulad ng Majid. Sinundan nila ang init ng makina. Hindi ang hugis ng eroplano. At dahil silent ang system na ito, hindi ito na-detect ng sensors ng F-35. Ang impormasyong ito, ginto para sa China at Russia. Hindi lang eroplano ang nawala. Mahigit 12 MQ-9 Reaper drones ang nawasak. Pero ang mas malaking problema, ang mata ng Amerika. Tinamaan ng Iran ang isang napakahalagang radar sa Qatar. Kayang mag-track ng missiles mula 5,000 kilometro. Aabutin ng 5 hanggang 8 taon bago mapalitan. Sunod, tinarget ang iba pang radar systems sa Middle East.
Ginamit. $60,000 drones para sirain ang $1 billion radar. Iyan ang math ng talo. Ngayon, kinukuha ng US ang Patriot systems mula South Korea para takpan ang butas sa Gulf. Ibig sabihin, humihina ang depensa laban sa North Korea. Sa dagat naman, ang USS Gerald R. Ford nasa Crete para sa repairs. Ang USS Abraham Lincoln umatras mula sa Iranian coast. Bakit? Dahil sa anti-ship missiles at swarm boats ng Iran. Ginawang death trap ang Persian Gulf. Kapag umatras ang carriers, kumukonti ang oras ng eroplano sa target. Ibig sabihin, bagsak ang force projection. Pero ang pinakamalakas na sandata ng Iran, libre. Ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan ang 20% ng oil ng mundo. Noong March 4, halos isinara ito. Resulta, umabot sa $119 ang langis. Tumaas ng 40% ang fertilizer prices. At ngayon, may 25% chance ng US recession. Naipit si Trump. Hindi siya pwedeng mag-escalate, dahil babagsak ang global economy. Hindi rin siya pwedeng umatras, dahil aaminin niyang talo siya. At hindi rin pwedeng manatili, dahil patuloy ang pagkalugi. Sa loob ng 4 na araw. Biyernes, panalo daw. Sabado, banta ng total destruction. Linggo, back-channel talks. Lunes, walang strike, May 5th day pause. Hindi ito strategy. Ito ay paghahanap ng exit. Ngayon, 5,000 Marines ang papunta sa Gulf. Pinag-uusapan ang pagkuha sa Kharg Island. Pero sabi ng isang admiral, kung kukunin natin iyon, isasara lang nila ang ibang side. Self-imposed hostage crisis. Sa ngayon, malinaw ang Iran. Hindi sila makikipag-usap hanggat may aggression. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang leader, patuloy ang kanilang pag-atake. Simula February 28, mahigit 9,000 combat flights na ang US at Israel. Pero buo pa rin ang depensa ng Iran. Decentralized ang sistema. Kahit mawalan ng leader, tuloy ang laban. Noong March 24, inilunsad ang ika-78 na wave ng strikes. Operation True Promise 4. At sa unang pagkakataon, direktang tinamaan ang mga sensitibong target sa Tel Aviv. Ibig sabihin, lalo pang gumagaling ang kanilang accuracy. Ngayon, nasa kritikal na punto ang mundo. 3 pagpipilian ng US. Full-scale ground invasion. Umatras. Ituloy ang air war na lugi sa gastos. Papunta na tayo sa Sabado. Kung walang kasunduan, maaaring lumala ito sa global crisis. Ang tanong, ano ang mangyayari kapag naubos ang oras? Magdo-double down ba ang US? O ito na ang simula ng pagbagsak ng $1 trillion war machine? Sabihin mo ang opinyon mo sa comments.